6:00 ng umaga, April 19, 2014. Sa loob ng isang karaoke bar sa iyong district, lungsod ng Daejeon sa South Korea. 4 na kabataan ang naiwan matapos ang magdamag na inuman. Habang umiigting ang tama ng alak, isa sa kanila ang nagtanong ng isang simpleng bagay. May mabilis pang paraan para kumita ng pera? At mula sa tanong na yon, nagsimula ang isang matilim na trahedyang hindi na nila mapabalikan. Kasama sa silid ang 25-year-old na si Lee Jae-kyun, 24-year-old na si Hyo Jung-bin, 24-year-old na si Lee Nam-dong at ang 15 anyos na dalagitang estudyante na si Yang Jong-won. Nagpatuloy ang inuman, nagkwentuhan tungkol sa pag-ibig, kabataan at mga alaala sa eskwela. Pero habang tumitindi ang kalasingan, unti-unting nagbago ang tono ng usapan. Isa sa mga lalaki ang nainis sa kalagayang pinansyal nila. Wala pa talagang paraan para kumita ng malaking pera na walang gaanong effort? At dito nag-alok ng ideya ang dalagang si Yang Jong-won. Binanggit niya ang isang 45 years old na lalaki na ang pangalan ay Mr. Kim. Isang lalaking minsan na raw siyang binigyan ng pera kapalit ng isang pribadong pagkikita sa isang motel. Sabi ng dalaga mayaman daw ito, kaya agad na naging interesado ang grupo. Nagplano sila ng mabilis. Si Yang ang makikipagkita. Ipapaalam ang numero ng motel room at iiwan ng bukas ang pinto. Kapag kumpirmado na, papasok ang tatlo at haharapin si Mr. Kim. Ganun lang kasimple, ganun lang kabilis. Magsimulang magplano ng krimen ng grupo. Di nagtagal, tinawagan ni Yang si Mr. Kim at napagkasundoan nilang muling magkita ng pribado sa isang motel sa halagang $73 o mahigit 4,000 sa kasalukuyan. Bandang 6:30 ng umaga, dumating si Yang sa motel. Habang nasa banyo si Mr. Kim, itinext niya ang room number sa mga kasamahan at iniwang bukas ang pinto ayon sa plano. Ilang minuto lang, dumating ang tatlong lalaki. Pinaligiran si Mr. Kim. Ang plano, takutin siya para makakuha ng pera. Pero lumaban si Mr. Kim. Tumanggi ito, matatag, hindi nagpatalo. Dito na lumala ang sitwasyon. Sinimulan nilang bugbugin si Mr. Kim. Pinalabas nila ito sa motel at doon, sunod-sunod ang mga suntok at sipa ng grupo sa kanyang ulo. Hanggang sa gumamit na ng balde si Hyo Jung-bin, isang mabigat na plastic bucket na ipinukpok sa ulo ni Mr. Kim at agad itong nawalan ng malay. Pero hindi pa rin sila tumigil. Patuloy nila itong sinisipa, pilit ginigising. Habang ang dalagang si Yang Jong-won nakatayo lang sa gilid at hindi man lang sumubok na pigilan sila. Matapos nito, isinakay nila si Mr. Kim sa kotse at umiikot sa lungsod ng Daejeon ng halos kalahating oras. Umaasa silang magising si Mr. Kim. Bandang 10:30 ng umaga, nagkamali si Mr. Kim. Lito, takot, nakiusap, nagmamakaawa. Pero sa halip na maawa, lalo pa siyang sinaktan. Pinilit siyang ibigay sa kanila ang PIN ng kanyang credit card. At doon, dahil sa labis na pambubukbog, tuluyan ng binawian ng buhay si Mr. Kim. Ayon sa investigasyon, dahil sa grabing tinamong pinsala. Sa gitna ng panik, iniwan nila ang bangkay ni Mr. Kim sa loob ng kotse at tumakas. Bitbit ang kanyang credit card, isang gintong pulseras, relo at cellphone. Agad nilang ginamit ang credit card. Ibinenta ang mga ninakaw at kumita ng higit $2,200, mahigit 127,000 pesos sa kasalukuyan na binalak nilang gamitin para tumakas palabas ng lungsod. Pero bago nila maisakatuparan ng plano, natuntun ng mga pulis ang kotse at sa loob nito, natagpuan nila ang bangkay ni Mr. Kim. Sinimulan ng investigasyon at di nagtagal, natakip ang 4 na mga sospek, sina Lee Jae-kyun, Hyo Jung-bin, Lee Nam-dong at Yang Jong-won. Sa pagsusuri ng cellphone ng dalagang si Yang Jong-won, may natagpo ang isang buradong audio file na record noong April 12, isang linggo bago ang krimen. Sa file na yon, bagamat halos nasira na ang audio, malinaw na naririnig ang boses ni Yang. Binabanggit ang isang pangalang Young Jisoo na aniya ay namatay na at ililipat na raw ang bangkay nito. May narinig pang isang boses na nagkukuluhan.
wala raw alam tungkol kay Yoon Jisoo. Agad na naghalungkat ng missing persons report ang mga pulis at doon nila natuklasang ang 4 na suspect ay mula pala sa Gimhae City. Sa pagkikipagtulungan sa lokal na otoridad, natagpuan nila ang ulat, isang 16-year-old na dalagita, ang pangalan Yoon Jisoo, na naiulat na nawawala noong March 30th. Parehong pangalan, parehong babae, at si Yang Jong-won ang nagbanggit nito sa audio. Sa patuloy na investigasyon, umamin si Yang Jong-won ng bahagyang partisipasyon, pero giit niya, pinilit lang daw siya at ang 3 lalaki ang tunay na may sala. Ngunit gaano nga pa karami ang kasalanang kayang ikubli ng takot. Matapos ang kanyang pag-amin, isinumbong ni Yang Jong-won sa mga otoridad na ang bangkay ng nawawalang dalagitang si Yoon Jisoo ay inilibing malapit sa tulay ng Hyangju. Agad na naglunsad ng targeted search ang mga investigador sa lugar. May 2nd, 2014, 2 linggo matapos maaresto ang 4 na mga suspect, natagpuan ang mga labi ni Jisoo sa gilid ng bundok malapit sa Hwangju Bridge sa Seongnyeong County sa rehiyong ng Gyeongsang Province. Ang kanilang nadiskubre ay isang eksenang hindi matanggap kahit ng mga veteranong investigador. Ang katawan ni Jisoo ay nakabaon sa isang solidong bloke ng semento. Inabot ng ilang oras ang forensic team para dahan-dahang hukayin ng katawan. Pagkaalis ng huling layer ng semento, tumambad ang sunog at halos di na makilalang katawan ni Jisoo. Sobrang brutal, nakakapangilapot. Maging ang mga pulis, hindi kinaya ang tanawin. 2 buwan bago ang krimen, noong March 3, 2014, nagsimula ang bagong school year. Lumipat si Jisoo sa Gimhae City para manirahan sa kanyang ama matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Noong una, puno siya ng pag-asa, bagong simula, bagong buhay. Pero hindi nagtakal, ang excitement ay napalitan ng kalungkutan. Hindi siya makasabay sa Gyeongsang dialect. Iba ang kanyang accent, iba ang gawi. Kaya sa klase, tiningnan siyang iba, na outcast, na iwan, naging tahimik. At sa panahong yun siya nakakilala online kay Kim Gyu-min, 24 years old. Mabait daw ito, tahimik, maunawain. Para kay Jisoo, isang matandang kaibigang mapagkakatiwalaan. March 15, 2 linggo bago siya tuluyang nawala. Pumayag siyang makipagkita kay Kim. Ang sabi nito, dadalhin siya nito sa beach para makapag-relax. Excited si Jisoo. Umalis siya ng bahay na masaya. Pero si Kim may ibang plano. Imbis na sa tabing dagat, dinala niya si Jisoo sa isang liblib na motel. Doon, naghihintay na ang isa pang lalaki, si Hyo Jung-bin, na dati raw niyang kaibigan. Pagdating nila, iniwan ni Kim si Jisoo kapalit ng pera. Umalis nang hindi man lang lumingon. Sa loob ng motel, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong kay Jisoo. 4 na babaeng halos mga kaedad niya at 2 lalaking mas matatanda, sina Lee Jae-kyun at Lee Nam-dong, ang mga suspect din sa kaso ni Mr. Kim sa Daejeon. Ang mga dalagang ito ay sina Yang Jong-won, Hyo Ji-won 14, Jong Jae-won at Yang Jun-hwa 15. Sa una, para itong komunidad ng kabataan, pero ang katotohanan, sila ay mga batang kontrolado ng matatanda. Mabilis na napagtanto ni Jisoo na hindi siya malaya, bawal lumabas, bantay sarado. Pinagbawalan din siyang magsalita o tumutol. Habang nakakulong si Jisoo, sina Lee Jae-kyun at Lee Nam-dong, lumawak pa ang illegal na gawain. Gamit ang anonymous chat apps, nang huhot-uhot sila ng pera sa matatandang lalaki. Manipulasyon, panloloko, pagbenta sa katawan ng iba. Lahat ng kita kinukontrol ng 2 lalaking ito. March 29 ng gabi, tumawag si Kim Gyu-min, takot na takot. Dahil hindi na nakauwi si Jisoo, inireport na ng kanyang ama sa pulisya na nawawala ito. At si Kim, dahil sa online history nila, naging person of interest at sinimulan siyang bantayan. Nagpanik ang grupo, lalo na't nasa busan sila at mukhang matutuklasan ang buong criminal operation. Kaya nagdesisyon sina Lee Jae-kyun, Hyo Jung-bin at Lee Nam-dong. Palalayain si Jisoo pero may kondisyon. Hindi siya pwedeng magsalita. Kailangang mangakong mananahimik dahil ang kalayaan may presyong kapalit. Pagka-uwi sa kanilang bahay, napansin ng ama ni Jisoo
ang kakaibang katahimikan ng kanyang anak. Hindi na ito gaya ng dati. Nanginginig ito, laging balisa, at iniiwasang mahawakan. Amoy rin daw ito ng sigarilyo at may mga pasa sa katawan na hindi niya maipaliwanag. Sumunod ang isang mahinahong tanong kung may nangyari pa. At matapos ang ilang ulit na paghihimok, bumigay si Jisoo at isiniwalat ang lahat na siya'y dinukot, sinaktan at pinilit gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Bagamat galit na galit ang kanyang ama, pinili nitong makinig, tahimik buong loob. At nang matapos ang kwento, nais na sana niyang dumiretso sa pulisya. Pero nakiusap si Jisoo na kung pwede, magsimba na muna sila. Kinabukasan, bandang 1:00 ng hapon, pumunta sila sa kanilang karaniwang simbahan. Magkaiba ang lugar ng kanilang pinagdadasalan, kaya maghihiwalay sila sandali. Habang papunta si Jisoo sa gilid ng kapilya, nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. At doon, biglang lumitaw ang mga dalagang sina Yang Junhwa at Yang Jungwon, mga dating kasabwat sa grupong umabuso sa kanya. Nalaman nila ang katotohanan. Alam na nila na isinumbong ni Jisoo ang lahat sa kanyang ama. Walang mapala, dinampot nila si Jisoo sa mismong harapan ng kanyang ama. Hindi agad nakapag-react ang ama ng dalaga. Nagpanik ito. Agad na tumakbo sa pinakamalapit na presinto. Ngunit sa halip na aksyon, sinabihan siyang maghintay at sundin daw ang protokol. Wala siyang ibang mapuntahan, kaya't siya na mismo ang kumilos. Naaalala niyang binanggit minsan ni Jisoo na dati siyang ikinulong sa isang motel sa Busan, kaya isa-isa niyang pinuntahan ng mga motel. Daan-daang lugar, nagtatanong-tanong. Humingi rin siya ng tulong sa isang presinto sa Busan, pero sabi ng mga pulis, hindi sa amin yan, sa Gimhae niyo po i-report. Ang hindi niya alam, na ilipat na si Jisoo, dinala na sa Ulsan at muli ikinulong. Dahil nagsalita siya, itinuring siyang banta ng grupo, kaya siya ay pinarusahan mas marahas, mas madalas, mas masahol. Pinilit siyang magpagamit sa maraming lalaki sa isang araw at kumikita ang grupo ng hanggang $870 kada araw sa paggamit sa kanya. Walang tigil ang pang-aabuso, pisikal at emosyonal. Noong April 4th, nagtangka si Jisoo na humingi ng tulong online pero nahuli siya kaya't matinding parusa ang tinamo niya. Simula noon, bantay sarado na siya. Samantala, lumakas ang presensya ng pulisya sa Ulsan, kaya't inilipat muli si Jisoo ng grupo sa iba't ibang motel sa lungsod ng Daegu. At doon na nagsimula ang pinaka-karumal-dumal na yugto ng kanyang buhay. Ginawang libangan ang kanyang pagdurusa. Pinapalaban siya sa ibang mga babae, sa pangakong kapag nanalo ay pakakawalan na siya. Pero kapag natalo, bugbog ang aabutin niya. Kapag humandusay naman, ipinagpapatuloy ang pananakit sa kanya gamit ang mga bagay sa paligid. Si Hyo Jungbin ang pinakamarahas sa grupo. Pinainom siya nito ng sobrang alak. At kapag nauuhaw si Jisoo, mainit na tubig ang ibinubuhos sa kanyang katawan. Hindi tubig kundi parusa. Nagtamo si Jisoo ng malalang paso at pinsala. Mula March 30th hanggang April 9, unti-unti siyang nanghina, hindi na makalunok. Noong April 9, napansin ng grupo na delikado na ang lagay ni Jisoo. Bandang 10:00 ng gabi, isinakay siya ni Lee Jae-kyun, Hyo Jungbin at ng mga estudyanteng babae na sina Jung Jae-hyun at Hyo Jisoo sa isang sasakyan. Umiikot sila sa Dalseo District Daegu at huminto sa isang liblib na lugar. Naglaro sila ng baraha. Bawat matatalo, may karapatang manakit kay Jisoo. Sa sobrang pananakit, nakiusap si Jisoo na makalapas. Magsi-CR lang daw siya. Hindi naman na siya pinigilan ng grupo dahil naniniwala silang wala na siyang lakas. Matapos ang pagpapahirap sa dalaga, bumalik sila sa motel. Ngunit bandang 12:30 ng madaling araw ng April 10, tumigil na ang paghinga ni Jisoo na cardiac arrest. Nagpanik ang grupo. Bandang 4:00 ng madaling araw, dinala nila ang katawan sa isang taniman sa Cheongyong District Daejeon. Doon, naghukay ang dalawang lalaki. Ang mga babae naman, ginawang flashlight ang kanilang mga cellphone. At pagkatapos, sinunog nila ang katawan ni Jisoo. Ilang oras lang ang lumipas, natakot silang baka matuklasan ng mga magsasaka ang libingan. Kaya April 14, bumalik ang buong grupo. Sina Lee Jae-kyun, Hyo Jungbin,
Lee Namdong at ang mga babaeng sina Jung Ji-yoon, Hyo Ji-soo, Yang Chun-hwa at Yang Jung-won. Dala nila ang semento. Hinukay nilang muli ang bangkay at inilipat sa bundok. At doon, ibinaon sa ilalim ng lupa at binuhusan ng semento. Pero sa pagmamadali, nahulog nila ang susi ng kotse sa lugar. Kaya napilitan silang tumawag ng tow truck at sinabi nilang nawala ang susi sa lawa habang sila ay nangingisda. Hindi nagtagal, ang driver ng tow truck ang nagbigay ng mahalagang ebidensya. Ang akala niya, grupo lang ng mga kabataang gala ang kanyang pinuntahan. Yun pala, nagtatago pala ang mga ito ng isang bangungot. Pagkatapos ng paglibing kay Jisoo, palipat-alipat ang grupo ng motel at sa huli bumalik sa Daejeon kung saan muli silang gagawa ng krimen bago sila tuluyang mahuli. Habang lumalalim ang investigasyon, formal na sinampahan ng kaso ang 7 sangkot na indibidwal ng 22 bilang ng krimen. Ngunit may mas nakapipigalang natuklasan. Si Lee Jae-kyun, isa sa mga pangunahing salarin, ay matagal nang nasa radar ng pulisya bago pa man namatay si Jisoo. Bagamat nakalabas siya noon dahil sa kakulangan ng ebidensya, lumabas sa record na mayroong 25 na dating kaso si Lee. Kabilang dito ang karahasan laban sa sariling magulang at pang-aabuso sa mga minor de edad. Noong minsang tumangging ipilis siya ng sasakyan ng kanyang ama, sinagsak niya ang kanyang ina. Sa isa pang kaso, ikinulong niya ang kapatid ng kanyang kaibigan at pinilit sa mapangabusong gawain. Dahil sa lawak ng krimen at sa sakop ng mga lugar, hinati ang kaso sa 2 hukuman. Sa Daejeon High Court, niliti sina Lee Jae-kyun, Hyo Jung-bin, Lee Nam-dong at Yang Jing-won para sa pagtapos sa lalaking nasa edad 40s na si Mr. Kim. Sa Changwon District Court naman, niliti sina Yang Chun-hwa, Hyo Ji-soo at Jung Ji-yoon dahil sa kanilang direktang pang-abuso, paglikpit at pagtatago sa krimen ng dalagang si Jisoo. Sina Hyo Ji-soo at Jung Ji-yoon ay nasintensyahan ng tig-7 taon sa long-term juvenile detention. Si Yang Chun-hwa, na kinilalang pinakamarahas sa kanila, ay nakatanggap ng 6 na taon sa juvenile center at dagdag na 9 na taong pagkakakulong. Ayon sa korte, totoong biktima sila noong una. Pinilit din sila, sinaktan at tinakot. Bago pa man dumating si Jisoo, nasa ilalim na sila ng kontrol ng grupo. Ginamit at pinagtrabaho ng walang bayad at pinatahimik. Ngunit habang tumatagal, ang ilang kilos nila ay hindi nabunga ng takot, kundi aktibong pagkikilahok, lalo na si Yang Chun-hwa na naging sadista at sadyang marahas. Pagkatapos ng sunod-sunod na paglilitis, si Hyo Jung-bin ay nasintensyahan ng hapambuhay na pagkakakulong at 30 years na required na magsuot ng electronic tracking device. Si Lee Nam-dong ay nakatanggap ng 35 years sa kulungan. Si Yang Jung-won naman ay nakatanggap ng 13 years at 6 na buwang sentensyang pagkakakulong bilang minor de edad noong mga panahon na yon. Si Lee Jae-kyun, ang kinilalang pinuno at pinakadelikado sa lahat, dapat sana'y sasampahan pa ng kaso sa ilalim ng Anti-Organized Crime Act. Ngunit pinawalang bisa ng Constitutional Court ng batas na yon, kaya na-dismiss ang karagdagang kaso. Sa kabila nito, sa apela, nahatulan pa rin si Lee ng hapambuhay na pagkakakulong para sa pagpatay sa kasong Daejeon robbery. Si Kim Gyo-min, ang lalaking nagbenta kay Jisoo sa grupo, ay nahatulan ng 3 taong pagkakakulong. Nang pumutok ang istorya sa publiko, nagngit-ngit ang sambayanan, lalo na sa Gemhae City. Inakusahan ang mga pulis ng kapabayaan. Bakit daw umaksyon lang sila matapos mamatay si Jisoo, samantalang nagmamakaawa na ang kanyang ama noon pa. Taong 2025, nakalaya na ang karamihan sa mga babaeng sangkot. Tanging sina Lee Jae-kyun at Lee Nam-dong ang nananatiling nakakulong. Si Hyo Jung-bin, ang pinakamarahas, ay binawian ng buhay sa kulungan dahil sa karamdaman noong unang bahagi ng 2025. At ang mga dating schoolgirl na sangkot ngayon ay nasa kanilang early 20s na, ang edad na sana'y narating ni Jisoo kung hindi na agaw sa kanya ang kanyang buhay. Si Jisoo ay hindi na muling makakauwi, pero ang kanyang kwento ay nagsilbing sigaw para sa katarungan. Isang paalala na ang bawat katahimikan may boses na kailangang pakinggan. Shoutout po kina Luz Deniso from Saudi Arabia, kay Esperanza Berman from Los Angeles, California, kay Zorina Habalia, kay Lian Philip from Kuwait,
kay Rose Maribiagtan from Hong Kong, kay Eunice Estrada from Tanza Cavite, kay Phil Insoy, kay Fernando Tornopia, kay Shino Naga Evelyn, kay Jedy Herico from Hong Kong, at kay Chi Ugaire. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Ito lang po para sa araw na ito. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!